Malungkot na balita sa aming mga Pinoy dito sa Greenland. Nagtanggal na pala ng mga tao ang aming company. Ang iba kong kasamang Pinoy umuwi na ng Pilipinas, yung iba naman nag-apply na sa iba. Saan din kaya ako nito pupunta? Mag-a-apply na rin kaya sa iba or uuwi na lang ng Pilipinas para makasama ang pamilya? Mapagpalang araw ulit sa inyo mga kabayan. Ngayong araw ay pag-uusapan natin kung bakit nagtanggal ng mga tao ang aming company sa kadahilanan na palugi na daw ang aming kumpanya at nakaraang taon pa nga ay nabalitaan na namin na ibinibinta na ito hanggang sa dumating na nga ang takdang oras kung saan anim sa kasama naming mga Pinoy ay sinabihan na bago pa mag-expire ang kanilang working visa na dapat ay makahanap na sila ng malilipatan na company dahil wala na daw project. 10 kaming Pilipino lahat dito ang nagtatrabaho sa aming kumpanya. Pero magkakaiba kami ng mga project. Dalawa kami ng kasama kong Pinoy ang nakahiwalay sa project at ang isa naming kasama ay nasa international airport at yung iba naman ay nasa school project. Ito ay isa sa pinakamalaking school dito na ginagawa dito sa city. Sagot naman ng company namin ang ticket pag uwi ka, pero kung gusto mong magpaiwan at hindi uuwi at mag-apply na lang dito ay ibibigay naman nila ang pera sa ticket. Medyo napakahirap din sa mga kasamahan ko dahil may mga kasama ako na may binabayarang bahay sa Pilipinas at may iba naman na nagpapagawa at hindi pa ito natapos at mga anak na pinapaaral, kaya halos sa mga kasamahan ko ay mas pinili na manatili na lang dito sa Greenland at maghanap na ng trabaho kaysa umuwi ng Pilipinas. Medyo risky lang talaga kung magpaiwan ka dito sa Greenland dahil kung walang company na willing magbigay ng papel para sa iyo, lahat dito ay binabayaran, bahay, pagkain, tubig, kuryente, load, lahat-lahat na. Kung wala ka namang sapat na kita dito ay medyo mahirap. Kaya kung balak mong magpaiwan ay siguraduhin mong mayroon kang sapat na pera pangtustos sa araw-araw na gastusin bago pa man darating yung company na willing mag-issue sa iyo ng papel at makapagtrabaho ka dito. Ako naman mga kabayan ay nakahanda na kahit anong oras kung sakali mang wala ng trabaho sa company namin at sasabihin nila na maghanap na din ako ng kumpanya. Kahit paano may naipundar na akong bahay at lupa. May kunting ipon na din panimula ng negosyo. Mag-a-abroad na lang ulit kung sakaling diswertihin sa Pilipinas. Pero laking pasalamat ko din sa Panginoon ay inextend pa kami ng kasama ko ng aming boss dahil nga nagustuhan nila yung aming gawa. Ang kumpanya pala namin ay isang construction company at nagbibinta din ng mga electrical supply. Maraming kumpanya ang nakakorpo ng company namin kung saan ang electrical at plumbing ay binibigay sa company namin. Ang mga dahilan pala kung bakit hindi na nagbigyan ng project yung mga kasama namin ay dahil yung project nila sa school ay nasobra daw sa date bago matapos. Iba't iba yung boss at management ang humawak at paiba-iba din ang mga taong trabahante kaya sinasabi nila na nalugi daw. Halos 3 years din ginawa yung school project. 2 years naman gumawa yung mga kasama ko. Kaya ang dahilan, halos lahat ng mga tao doon ay hindi na binigyan ng project. Sa totoo lang, gusto nila ng mga Pilipino na gumawa. Bukod sa masisipag, mabibilis pa daw gumawa. Kaya kami naman ay hindi natanggal dahil nagustuhan ng boss namin yung gawa namin ng kasama ko. Solo-solo na lang nga kami ngayon kung gumawa sa project dahil kulang nga sa tao. Yung boss naman kasi namin mga kabayan ay kami na din yung inaasahan dito sa mga project. Lalo na sa panahon ng resty. May mga time kasi dito na kailangang tapusin. Kaya pag tumawag siya sa amin ay
ay hindi talaga kami tumatanggi kundi ginagawa namin basta kaya lang ng aming katawan. Minsan pa nga sinasabihan niya kami na kung okay lang ba daw yung pinapagawa niya sa amin. Sa amin naman, okay naman mga kabayan dahil magaan lang naman yung mga trabaho na binibigay nila dito sa amin. Concern kasi sila dito sa tao, hindi ka kasi pipilitin dito pag ayaw mong gumawa. Kami naman mga kabayan, pumunta na din kami dito ng kasama ko para nga kumita ng pera para sa pamilya at trabaho. Mas gusto nga namin minsan mataas yung oras namin dahil nga ayaw na din namin talagang tumagal dito sa lugar na ito dahil nga nasanay tayo sa Pilipinas, balang araw ay makakaipon tayo ng mabilis at makakauwi tayo ng Pilipinas. Yung mga lokal kasi dito mga kabayan ay masisipag naman sila pero hindi talaga nila matatalo yung mga Pilipino. Dahil nga tayo mga kabayan ay consistent tayo magtrabaho, gusto din natin nga yung palaging may overtime. Sila naman dito ay hindi sila mahilig dito talaga mag-overtime. May mga time pa nga sa isang linggo ay nag-a-absent sila dahil nga laging pagoda yung katawan nila. Kaya hindi naman nila mapipilit yung mga tao dito dahil nga taga dito naman sila mga kabayan. Hindi kagaya natin ng mga Pilipino na nagpunta dito, nag-abroad. Kaya kailangan nating magsipag para magustuhan tayo ng boss. Dahil nga pag hindi ka nagsipag dito at pag hindi ka nagustuhan ay wala ka nang gagawin dito kung pauuwiin ka. Sila naman dito ay hindi naman sila pauuwiin dahil nga ito naman yung lugar nila dito. Itong mga project kasi mga kabayan, may mga time ito na kailangang tapusin at hindi ka na pwedeng papasok dito gaya nito. Kaya itong time na to ay Sunday ito kung saan rest day ko ito. Pero nakiusap yung boss ko kung pwede ba daw papasok ako ng linggo ng 3 hours. Gawin ko lang daw 8 hours yung aking oras. Sino ba namang ang hindi papayag yan mga kabayan kung saan magchichika lang sa loob kung okay yung mga connection. Kaya nga isa sa mga dahilan kung bakit gustong gusto ng boss na hindi kami dito tatanggalin sa project dahil maaasahan niya kami kahit anong oras at natututo kami ng mabilis. Bali, 2 boss pala yung may hawak sa amin. Minsan, pinapasahan na lang kami kung saan kami gagawa. Dahil itong boss namin ay may malaking project siya. Bali, 10 apartment pala itong ginagawa namin dito. Ang sabi niya, itong 5 apartment daw ay baka matatapos daw ng 2 taon. Yung 5 apartment naman ay 2 taon. Kaya sabi niya, baka magtatagal pa daw kami dito at hahanapan niya daw kami ng project pag wala na daw project. Okay mga kabayan, hanggang dito na lang yung aking video. Maraming salamat po sa laging panonood at ingat po kayo palagi and God bless you all po.